Meron pong nag-comment sa isa nating video, no? Ito po yung kanyang comment. Kolektor pala si kuya, so hindi niya pera ang pinapautang niya. Sa inya bawal talaga siyang mangharas kasi hindi niya pera yon. Okay. Ang ini-explain ko during that time, yung memorandum po ni SEC, no, na yung prohibition on unfair debt collection practices. Base ho kasi dun sa memorandum, hindi naman ho siya partikular na para sa kolektor lamang. Ano po? Ang ano ho kasi ang gustong ipahiwatig nung memorandum po na yon is maprotektahan po yung karapatan nung ng utang. Hindi naman ho siguro lingid sa kaalaman ng lahat na ayon ho sa ating konstitusyon, sa konstitusyon ng Pilipinas, lahat ho tayo, no, Pilipino, meron human rights, no, may karapatang pantao ho tayo. So ibinibigay din ho 'yon sa mga nangutang, no. So ibig sabihin, no, kahit ho ba yan hindi ho nakabayad, wala hong karapatan sino man ang maltratuhin ng isang tao. Ano po, yung kagaya po nung ihaharas nyo, mumurahin nyo, ipopost nyo yung picture sa Facebook, tapos sasabihin nyo, scammer alert, tapos yung papadala nyo ataol, padala ng kung ano-ano, ano po, para mapahiya. Hindi ho tamang pamamaraan ng paniningil yung ganun. Marami ho kasing pamamaraan ng paniningil. Pero actually ho yan, hindi naman ho sana pupunta yan dun sa pahirapan maniningil kung sa simula pa lang ho ng pangungutang, nagawa na yung due diligence, no? Kumbaga na-mitigate na yung risk. Kasi ho, kagaya ho ng ginagawa ng mga malalaking kumpanya, no? Pinaplano ho nila yan. Kagaya ko sa bangko na lang, for example, hindi ka naman ho bibigyan sa bangko kung hindi mo mamimit yung kanilang minimum requirements. Di ba, meron silang ID, proof of pay, marami ho silang hinihingi. Bakit ho? Di ba? Kasi minimitigate nila yung risk nila. Okay, ngayon tayo as individual na nagpahiram, no? Sabi nga ho dun sa ibang comment, kumbaga tumulong, no? Tumulong, kumbaga gumawa rin ho tayo ng sarili natin due diligence, no? I-mitigate natin yung risk natin. Hindi lang ho, kasi hindi naman ho lahat ng kaibigan natin ganun natin kakilala. Minsan no, kahit 20 years na natin kakilala, hindi nga ho natin alam kung saan nakatira. Di ba? May iba hong ganon. Kasi kung yan ho talaga itunay yung kaibigan, kahit papaano, may background kayo at least, di ba? Pero kasi sa ating, ating mga Pilipino, na natural ho sa atin na madaling magtiwala, no? Na-build na yung trust, medyo nadramahan ng konti, nagmakawa, pahiramin na. Tapos pagdating ng panahon ng singilan, pahirapan na kasi hindi na makita. Kalimitan ho, yun ho yung comment sa aking video. Nahirapan ho silang hanapin. Pagkasa yung minsan, meron pa nga ho, pinautang, Facebook lang pala kaibigan. Hindi ho ganun. Diba? Kumbaga, hindi nyo iniingatan yung asset nyo. Yung pera nyo pinaghirapan. Kasi, baga, ang sisi nun sa inyo pa rin Diba? Ba't nyo pinautang? Facebook friend nyo lang pala. Hindi nyo naman talaga alam kung saan nakatira. Diba? Hindi nyo man lang hiningan ng ID. Kaya ako nagki-create ng ganitong mga content, no? Ini-interpret ho natin yung mga nilalabas na memorandum, binibigay ko po yung aking mga naranasan, no, sa larangan ng paniningil, no, dahil nga ho ako'y isang kolektor, ano po. Ang pangungutang ho kasi, ang utang, hindi ho nagsisimula yan sa paniningil. Nagsisimula yan kung paano nyo pautangin. No? Kung yan, ipauutangin nyo lang talaga na, pare, pairam akong 10,000. Tatanong mo lang, kailan mo babayaran, sa abot mo na yung 10,000. Hindi ho ganun ang pangungutang.
ang pagpapautang. Ibang-iba ho, 'no? Kailangan ingan niyo ng kumbaga ilimitan niyo yung inyong risk na hindi kayo mabayaran, 'no? Kailangan niya una hingan niyo ng kahit papaanong dokumento. Isipin niyo muna gaano ko ba kakilala 'to pauutangin ko. O sige, let's say 20 years na kayo magkakilala. Alam mo ba kung saan nakatira talaga yan? Alam niyo ba kung saan pagka nawala yan, saan niyo hahanapin? Yung mga ganun ho, para at least madali niyo siyang hahanapin in case na hindi mo siya magbayad. Tapos po pagka nagawa niyo na yung evaluation sa kanya, na-evaluate nyo na talaga, nakuha nyo na yung mga detalyeng kailangan ninyo, magkaroon kayo ng kasulatan, no? Protection nyo ho yan di ba? Dapat nakasaad doon kung ilang percent ang interest, may penalty ba yan, gaano katagal ba niyang huhulugan, yung mga ganong klase no? Dapat yan, nakasaad yan, may kontrata, tapos panotaryo nyo. Bigyan nyo siya ng kopya, may kopya rin kayo. Para at least, alam niya yung magiging obligasyon niya. No? Alam niya yung susundan niyang due date. Di po ba? Tapos kayo, meron kayong reminder sa sarili nyo na, ito due date niyan, ito amortization niyan. Di po ba? Importante ho kasi yun na nasusulat yung kontrata. Ano po? Kasi pagka dumating dun sa punto na hindi nakabayad at ihahablan nyo na, requirement to kasi yan at least kahit papano, hindi kayo hirap na i-prove sa korte na may nangutang talaga sa inyo kasi may kontrata kayo Kagaya ng sinabi ko dun sa nakaraang video ko. Pagka may manghihiram sa inyo, lagi nyong iisipin hindi magbabayad yon. Yun yung mangungutang ang magpapatunay sa inyo na kaya niya magbayad. Paano niya ho gagawin yun? It's by, kumbaga, providing you informations, no? Providing you requirements. Kayo ho manghihingi nun diba? Kayo noong ginagawa ng bangko, ng lending at financing. Hindi ho ganun kadali ang magpautang. No? Kaya ho, ang dami ko nare-receive ho na mga messages na minsan naiiling ho ako Pero yun may mga tanong na paano ko hahanapin, ibinlock na ako sa messenger. Hindi ko ho kayo kaya sagutin doon. May po ba? Kasi kayo ho ang nakakakilala doon sa tao na yun. Sana ho, una pa lang, hiningan nyo na ng kung anong dokumento para malaman nyo kung saan talaga siya nakatira. Yung angkan nila. Hindi yung friend nyo sa Facebook, pinautang nyo na. Hindi po ba? Meron din nung nag-comment, saan ko papadala yung yung demand letter, nagtatago na nga. Yun, hindi ko rin ho kaya sagutin yun. Kasi kayo dapat na nakakaalam nun Hindi po ba? Mahirap para sa akin napakahirap sagutin ng ganun tanong kasi hindi ko alam kung anong ginawa yung mitigation. Kumbaga, paano nyo minitigate yung risk nyo? Nanghingi ho ba kayo ng ID? Nanghingi ho ba kayo ng proof of billing? Diba, nagtanong ho ba kayo ng impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay? Diba ba? May mga ganun po yan. Hindi ho lang basta-basta pautang. Ngayon po, kagaya nung sinabi ko, yung dinidiscuss ko ho nung panahon na yon is yung SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019. Yun tong Prohibition of Unfair Debt Collection Practices, no? Inilista na po ni SEC lahat doon kung alin po yung bawal. Ano po? I hope po naliwanagan ko po itong bagay na ito. No? Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng nagko-comment. Nakakataba po ng puso at marami pong nanonood, may mga nagsishare po. Maraming salamat pong muli. Yun lang.